deadly sins of Vice President Sara Duterte. Coincidence lang ba? Nagkataon lang ba na sa Biblia meron ding 7 deadly sins? Ayon po sa Catholic Church, the 7 deadly sins are pride, greed, wrath, envy, lust, gluttony, and sloth. May pagkakahawig ba itong 7 deadly sins ng Catholic Church sa 7 deadly sins ni Sara Duterte? Ano po ba yung 7 deadly sins ni Sara? Or more popularly known as 7 articles of impeachment. Ang mga ito po ay number 1, conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Number 2, misuse and malversation of 612.5 million pesos in confidential funds. Number 3, bribery and corruption in the Department of Education. Number 4, unexplained wealth and failure to disclose assets. Number 5, involvement in extrajudicial killings. Number 6, destabilization, insurrection, and public disorder. And number 7, totality of conduct as Vice President. Kayo na po ang mag-matching doon sa 7 deadly sins ng Biblia dito sa 7 articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para sa akin, may pagkakahawig yung 7 kasalanan sa Biblia at itong 7 articles of impeachment ni Sara Duterte. Medyo very eerie na may pagkakahawig itong dalawang 7 deadly sins, yung pong sa Biblia at yung articles of impeachment. Kaya nga ito namang si Sara Duterte, para maipagtanggol yung sarili niya sa paparating na impeachment trial, ay isinapubliko na yung 16 na abogado para sa impeachment ni Sara Duterte. At mind you, puro batikan po itong mga abogadong kanyang kinuha. Na kung iisipin mo na lang yung perang ilalabas ni Sara para sa kanyang impeachment trial. Pero kailangan ba talaga ng 16 na abogado? Dahil marami po ang nagsasabi, kung totoong wala kang kasalanan, 1, 2, 3, 4 na abogado will suffice para maipagtanggol ka at lumabas na wala kang kasalanan. Pero 16, kailangan talaga ng 16 na batikan ng mga abogado para ipagtanggol si Sara Duterte. Pero diyan po natin mapapatunayan na mukhang mahihirapan ang mga abogado natin na pumunta sa langit. Dahil marami po silang mga kaso na kahit na alam nilang may kasalanan ang kanilang kliyente, kailangan na lang ipanalo para lumabas na walang kasalanan ang kanilang kliyente. Ang hirap po yata ng trabaho ng abogado, no? Kaya nga ang mga abogado, bukod sa lawyer, tinatawag ding liar. Anyway, ito naman po kasing impeachment trial na to, ay hindi nagsasabi na guilty agad itong si Sara Duterte. Yan po ay trial pa lang, kaya nga tinawag na trial eh. Diyan malalaman kung may kasalanan o wala ang isang akusado. Ayon nga kay Mark Ian, impeachment is not a crime. Ang impeachment ay hindi kasalanan. Hindi rin ito insulto o pang-aapi. It is a constitutional tool, safeguard to ensure that those in high office are not abusing power. Now that Vice President Sara Duterte faces impeachment complaints, the public deserves to understand. This is not an attack. This is accountability. Impeachment is a legal process written in the Constitution. Ginagamit ito laban sa mga opisyal na pinaghihinalaang nagkasala ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pa. Hindi ito ginagawa basta-basta. It is a serious, evidence-based proceeding. Kung may aligasyon ng misuse of confidential funds, conflict of interest, o pag-abuso ng kapangyarihan,
Hindi ba't karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan? It is not about politics. It is about responsibility. Yes, may mga galawan sa likod ng politika. Pero ang mas mahalaga, may pananagutan ba sa ginawa? Being vice president does not make one untouchable. In fact, the higher the office, the greater the responsibility. Kapag may mga opisyal na hindi pinapanagot, sinasabi natin okay lang ang abuso, basta mataas ka. Kapag iniinsulto agad ang impeachment process, parang sinasabi nating mali ang humingi ng paliwanag. Pero tanungin natin, kanino ba tayo dapat pumanig? Sa sistema ng batas o sa sistema ng palakasan? What happens if we ignore this? If we allow the impeachment process to be dismissed outright, we set a dangerous precedent na ang may kapangyarihan ay hindi na pwedeng tanungin, na ang investigasyon ay paninira na agad. This is not just about Sara Duterte. This is about every future leader na kapag gumawa ng mali, pwedeng lusutan ito sa pangalan ng popularidad o alyansa. Let the process work. Walang dapat katakutan kung walang tinatago. Impeachment is not a conviction. It is an inquiry. Kung totoo ang tiwala sa sarili, then face the process with transparency. Let truth and justice speak for themselves. Kung gusto nating mapanatili ang tiwala sa gobyerno, huwag nating sirain ang pananagutan. Let the system work. Not for the sake of politics, but for the sake of the Filipino people. Yan po ay sinulat ni Mark Ian sa kanyang post. O hindi ba totoo naman lahat ng sinabi ni Mark Ian? Kung walang kinatatakutan, walang dapat itago. Hindi kailangan ng 16 na abogado just to prove na wala kang kasalanan. Pero siyempre, may pera ang mga Duterte, kahit na ilang daan pang mga abogado ang kunin nila, okay lang. Basta ang importante, marinig natin ang magkabilang panig pagdating ng impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi po sinasabing convicted agad itong si Sara Duterte. Although alam na natin ang kalalabasan ng impeachment trial na yan. Pero lagi ko po sinasabi, hindi na importante kung acquitted o convicted si Sara Duterte. Ang gusto lang malaman ng taong bayan ay ang katotohanan. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat.